Alright, this time, dadako na po tayo sa pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Kung kayo po'y excited, please type Amen. If you are already excited sa ating pong magiging pagsasalo-salo, please type Amen. Kung type nyo na po na makinig ngayon, please type Amen. Pastor Mark, my friend, Pastor Mark Mamaril, shout out sa iyo. So, umabot ka pa sa shout out, my friend, ha? Alright, so sige po, kung nakita na po, Job chapter 1 ang ating pong magiging pagtalakay para po sa ating Believer's Breakfast. Job chapter 1 verses 6 hanggang sa dulo po ng chapter na ito. Alright? Ganito po ang sabi ng Bible. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and sheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, That Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Verse 13. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Verse 17, While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and they have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord that taketh taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor churched God foolishly. So this is very striking to me, and I know na sa marami po sa atin, ito po ang namarkahan po nating verse. A very familiar and quoted verse in the Bible, but I want to share this sa practical approach na kung saan po malaki po ang magiging benepisyo para po sa atin. Because the message that I would like to share this morning is the message I entitled, A Statement of Faith. A Statement of Faith. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po at basbasan ang aming pong pagsasalo-salo. Busugin mo po kami at bigyan ng spiritual na kalusugan upang aming pong patuloy na maharap ang buhay bilang Kristiyano. Thank you so much, Heavenly Father, sa inspiration ng buhay po ni Job. And this morning, Lord, I would like to again commit myself to you. Gamitin mo po akong instrumento ng pagpapala upang ang bawat isa po ay maliwanagan, lumago, mapagtibay, at mapalakas ang loob.
Thank you so much sapagkat ang Biblia ang aming pong gabay. Muli po, sa iyo po ako nagtitiwalang lubos, aming Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, Ate Malu, happy birthday uli, ha? So, na-enjoy ko yung celebration nyo dyan. Purihin ang Panginoon. Now, ulitin ko lang po, ang sabi po ng verse number 21. Okay? Si Job po ang nagsasalita at ganito ang kanyang sinabi. Naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, just for you to know, kahapon po, inilibing po ang anak po nila Brother Dale. Ito po yung apo ni Pastor Emerson, na imagine po, sa napakatagal na panahon, ipinag-pray nila, excited po sila, for 9 months, dinala po ni Diyos sa kanyang sinapupunan yung bata, and then, normal, ipinanganak ang bata ng normal delivery. Normal delivery po. Pero alam nyo po, in just an hour, di ba? 1 hour lamang po, namatay po ang bata. And this became my inspiration because Pastor Emerson posted this verse. So ipinost po niya itong talatang ito. And mas lalong naging touching po sa akin nung pong si Brother Dale mismo ang nag-express ng kanyang heart at na-inspire siya sa talatang ito. Kaya kahapon pa lang, I am very excited because the Lord gave me this message na talaga namang ang prayer ko lagi, bigyan ako ng Diyos ng supply ng mensahe para po mapagsaluhan po natin tuwing umaga upang ang bawat Kristiyano po ay magabayan at kung meron tayong mga kaibigan, maliwanagan po sa mga messages na naibibigay po natin sa ministeryong ito. Now, you know, it is very easy to recite. But if you will be the one to be put in that situation, I believe you will all agree with me. Hindi po magiging madali yan. Kaya nga, very much impressed po ako doon po kay Pastor Emerson, ang aming pong matalik na kaibigan at kuya. Ganon din po sa kung ano po ang naging influence niya sa kanyang anak, sa kanyang mga anak, kung bakit po nila nakayanan ang bagay nito. So, it is good to somehow learn from this specific verse. You know the story of Job? At ngayon po, sabi ko sa inyo, ito po ay ating pag-aaralan sa approach na kahit familiar na po sa inyo ang storya ni Job, mapapa-amen pa rin po kayo sapagkat naniniwala ako na kakailanganin po natin ang mensaheng ito sa ating pong buhay. Yes, we all need this message. Alam natin yung story. Ang Diyos mismo ang nag-introduce. Ang Diyos mismo ang nagsabi, nagpakilala sa atin kung sino si Job. In fact, sa teksto natin, siya rin po ang nagbigay ng hamon kay Satan para sa kanyang servant na si Job. Ang sabi po, ang paglalarawan po ng Biblia, so verse number 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. So yan po si Job, mga kapatid. And in verses 6 and 7, kung mapapansin nyo po, verses 6 and 7, niliwanag din po yan. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. In verse number 7, and the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? So it is the Lord who introduced to us Job. So it means to say, accurate po yan. It means to say, it is very true na yun po yung kalagayan ni Job. Yun po talaga si Job. How the Lord introduced him, kung ano yung sinabi ng Panginoon about Job, yun po talaga siya. Hindi natin sinasabing wala siyang kahinaan. Hindi rin po natin sinasabing sinless po siya o perfecto siya in that sense. No. Ang gusto nating palabasin po dyan sa usapang kaugnayan sa Diyos, ang sinasabi po ng Panginoon, ito pong si Job ay nabuhay ayon sa kanyang kalooban. And God is very confident
nung kanyang inintroduce itong si Job. Ngayon, alam natin dito po sa story na itong si Satan, alam niyo po, ang talagang expertise ni Satan yung laging maglagay ng doubt, maglagay ng question. Ang sabi po niya, magtatapat pa sa iyo si Job ng walang dahilan. And then, to cut this long story short, nakaranas po siya, naapektuhan ang business niya, naapektuhan ang ilang mga bagay sa kabuhayan po niya. Okay? And then, ang isa sa matindi po rito, yung pong nawala ang 10 anak niya. Kaya kumbaga, tama lang po ang naging masasabi nating dating impact ng talatang ito sa buhay nila Doc Emerson, nila Brother Dale, nila Josh. Why? Sapagkat isa, yung anak nilang nawala, ito pong si Job, 10, nawala po lahat sa isang pagkakataon. Sa isang pagkakataon po yan. And it is really happening, di po ba? Hindi nga lang isang pamilya. Minsan talagang isang barangay o isang lugar. Talagang po pwedeng sa isang pagkakataon masalanta at mamatay. Sapagkat yan po ang katotohanan sa Bible. Nakatakda sa tao ang mamatay ng minsan. Di po ba? So, appointed po yan. Now, dito po sa ating pag-aaral, gusto ko pong bigyang pansin po natin ang gustong-gusto natin pong na-i-recite at na-i-quote. The Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. I want all of you to somehow focus on that statement. Okay? Let us give emphasis on that statement. The Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. It is one thing for us to recite that, but it is one thing for us to still recite that or to quote that sa moment na ikaw ay nalagay sa katayuan, yung gusto mo na wala sa iyo. Yung meron ka, kinuha sa iyo. So that is another thing. It is another thing to quote and to recite that verse if you will be put in that situation na yung mahalaga sa iyo, nawala. Na yung gusto mo, nawala. Na meron pong binawi o inagaw o kinuha sa iyo. So this is very inspiring. And you know what? If we will, again, as what I've said, magpo-focus tayo dito sa talata, the Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Mga kapatid, itong statement na ito, I can say, ito po ay statement of faith. Now, pagka pinag-usapan po natin ang statement of faith, ang kadalasan po at ang unang takbo sa isip ng mga tao ay yung pong doctrinal faith. Ano po? Yung doctrinal aspect ng usapan po ng faith. Kasi ang faith po sa Bible may doctrinal aspect at meron pong practical aspect. Yung doctrinal aspect, ito po'y patungkol sa teachings. Yung pong practical aspects, ito po ay patungkol sa trusting. Di po ba? So this is about teaching and trusting. Okay? Doctrine and dependence as what I have mentioned sa ilang pong mga pagtuturo ko po sa inyo. Well, dito po, ang gusto kong bigyang pansin po natin is the practical aspect. Di po ba? Kasi ano ang silbi na ikaw ay maalam sa doktrina, pero hindi naman umaayon yung buhay mo. Now, sa usapin ng faith, what I want you to notice, because for me, ang talatang ito ay statement of faith. After knowing, after finding out kung ano yung mga nangyari, nalugi ang negosyo, naapektuhan ang kabuhayan, namatay ang lahat niyang anak. And then, for Job to say this, para sabihin po ni Job to, for me, it is a statement of faith. And it is good to somehow, as we listen, let us evaluate. Magkaroon tayo ng evaluation. Because many times, ito po ang nakikita nating problema sa marami. Na talagang sinasabi po na may tiwala sa Diyos, pero yung manifestation ng faith, hindi po makita. In fact, even to the point na nabiblame pa ang Panginoon sa mga hindi maintindihang pangyayari sa kanilang buhay. So mga kapatid, nais ko po na mabless po tayo sa pag-uusapan natin, sa pag-aaralan po natin. So again, ang sabi po niya sa verse number 21, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. It is a statement of faith. It's indeed a statement of faith. Now, ilang bagay po ang gusto kong matutunan natin sa usapang statement of faith. Okay, statement of faith, it is for me a statement of submission. Nung sinabi po ni Job, the Lord gave,
the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord, we can feel a very submissive heart. Yung pong puso na talagang handang magpasakop sa Panginoon. Okay? Para sa mababaw na usapan po, parang ang simpleng ibig niyang sabihin, kung ano papangyarihin ng Panginoon, kung ano pahintulutan ng Panginoon, kung ano ang loobin ng Panginoon. Wow! To reach that level of spirituality in your life, I can say, it is a great thing. Yung ma-reach mo yung level na dahil alam mo na nandyan na ang Diyos, sa usapang pananampalataya, magpapasakop ka lang kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat maliwanag po that the very intention of the devil, why he attacked Job, because devil would like to, di ba, prove na itong si Job, kaya lang yan nagtatapat dahil pabor ang mga nangyayari sa kanya. Di ba, mga kapatid, medyo pansinin naman natin yung sinabi ni Satan. Kasi may mga pagkakataong parang pag tiningnan mo yung marami, parang ganun nga eh. Yung bang pagka maganda sitwasyon, attend ng attend. Pagka nagka-problema, hindi muna ako a-attend. Yung kapag ka pumasagana ang buhay, praise the Lord, ang praise the Lord. Pero kapag ka dumating sa medyo nagipit ng konti, bakit naman ganyan si Lord? Nakukuha niyo po, mga kapatid? Yan po ang karaniwan. Ganyan po ang karamihan. Tuwing makikinabang, praise the Lord. Tuwing magkakaroon ng pagpapala, blessed be the name of the Lord. Napakadakila talaga ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon. But how about? Because in the reality of life, hindi laging tanggap. May mga pagkakataong mawawalan ka din. May mga pagkakataon na haharap ka, dadaan ka sa mga difficult situations sa buhay mo. Hindi po ba? Mga kapatid, praise the Lord kasi wala kang sakit. Pero yung mag-praise the Lord ka sa kabila ng may sakit ka. Di ba? Magagawa mo lang yan if you are really submissive to God. Kung ikaw ay nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, let us face the fact that being human, it is very possible. It is our tendency to be affected sometimes ng mga difficulties sa buhay, ng mga attack ng diablo sa buhay. Yun po ang karaniwang eksena. Praise the Lord pag maganda ang nangyari. Praise the Lord pagka maraming pagpapala. Praise the Lord kapag ka po sinasagot yung panalangin. Praise the Lord kapag ka po smooth ang takbo. Pero kapag ka po dumating doon sa time na hindi nangyari ang inaasahan, pag dumating doon sa time na medyo nawalan, pag dumating doon sa time na hindi ka agad nasagot ang prayer, pag dumating sa time na medyo negative ang naging sitwasyon, bakit ganyan si Lord? Ba't na pinayagang mangyari sa akin ito? Well, it is good for us to somehow be challenged by the testimony of Job. When Job said, the Lord gave, the Lord had taken away, that is a statement of faith, at yung faith na yan ipinakita sa submission. So for me, a statement of faith is a statement of submission. Sa totoo lang, wala naman tayo dapat karapatan na questionin ng Diyos sa kung ano man ang papangyarihin pa sa buhay natin. Lalo na kung Kristiyano ka, pag-aari po tayo ng Panginoon, tinubos tayo sa halaga. Di po ba? Binayaran po tayo ng Panginoon. Kaya ang ownership, ang Diyos na po ang may-ari sa atin. Kaya nasa Diyos ang lahat ng karapatan. Di ba? Kaya hindi pag nagkasakit ka, ang ibig sabihin, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi yung pagka nagkasakit ka, ang ibig sabihin, inapi ka ng Diyos. Hindi yung kapag may nangyari sa iyo, na sa human perspective, parang negatibo, parang hindi na mabuti ang Panginoon. God is always good, God is always right, at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, nasa kanya ang kanyang lahat ng karapatan, kung ano pong marapat sa atin, and kung talagang ang pinag-uusapan natin, yung practical aspect ng tinatawag nating faith, ipakita natin ang faith natin sa pamagitan ng complete submission. So a statement of faith is a statement of submission. Sinasabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, papasakop lang ako. Ang ibig sabihin, ipapaubaya ko po sa Diyos ang lahat. Submission ang tawag diyan. Gasgas na po yung dialogue na, yung masasabi nating eksena, hindi mo na ako atin ngayon, may pinagdadaanan ako
Hindi muna ako magbibigay ngayon. Medyo mahirap ang buhay. Diba? So, mga kapatid, siguro po magandang pagkakataon nito para medyo mag-isip-isip po tayo kasi baka nagkasala na tayong maraming beses na kinu-question natin ang Diyos. Now, let me tell you this. Yung questioning God, diba? To question God in the idea of inquiring, well, for me, that is very understandable. Kahit ang Diyos, alam niya na natural na nagtatanong tayo pag hindi natin naiintindihan. There's nothing wrong with that. That is not evil. It is not evil to inquire. It is not evil to discover and to find out. Ano kaya ang reason? Lord, ipakita mo naman sa akin. Ano kaya ang dahilan? Ba't ko naranasan to? Ano po ba ang dahilan? Ba't ako dumadaan sa ganito? Inquiring, for me, hindi masama yun. But blaming and questioning kung bakit ginawa ng Diyos sa iyo yan. Diba? Kung ba't pinayagan ng Diyos yan? Yan po for me is very negative. So kaya ngayong pagkakataong ito, mga minamahal, medyo magkaroon tayo ng pag-aaral na sa pag-aaral na ito, hindi lang tayo matutuwa na napid ang ating pong isip, na nakarinig lang tayo ng mensahe, kundi iugnay natin sa buhay natin because it is very challenging to hear this statement sa mga taong may pinagdadaanan na mula doon sa kalagayang meron, nawalan. Na dumating doon sa punto na ang lakas-lakas ng katawan, nagkasakit. Diba? It is one thing for you to say, praise God, kasi malakas ka. Pero it is very different story. It's a different story when you say, praise God, kung alam mong may cancer ka. Kung sasabihin mong, praise God, na may physical battle ka. Kung sasabihin mong, praise God, na may matinding need ka. Nasasabihin mong, praise God, kahit nasasaktan ka. Nasasabihin mong, praise God, kahit na hindi mo maintindihan ang ilang bagay na nangyayari sa buhay mo. That is another thing. And I believe the reason why God is very proud na meron pong katulad ni Job. And this is my challenge. Bakit hindi nyo po hayaan na yung difficult situation ninyo ay maging pagkakataon para ipakita nyo sa Diyos na ang submission nyo po hindi sa favorable na mga circumstances lamang. Diba? In fact, sabi ko nga, it is very understandable na yung wife ni Job maapektuhan. Diba? Pero tingnan nyo po, from the mouth of Job, anong sabi niya? Tatanggap ba tayo ng magagandang bagay? Pag hindi, hindi ba consistent? Hindi ba consistent po yun? Ang sabi niya, the Lord gave, the Lord had taken away. Ang kanya, blessed be the name of the Lord. Kaya nag-worship pa din eh. Ibang-iba sa marami, pag may problema, hindi nag-worship eh. Si Job, dumating ang matitinding problema, nag-worship. Maliwanag po yan sa verse number 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Anong konteksto nito? Matapos niyang marinig na nalugi ang negosyo, matapos niyang malaman na namatay ang mga anak niya, hindi niya ginamit na dahilan para maging bitter sa Diyos, hindi niya ginamit na dahilan para i-blame ang Diyos, hindi niya ginamit na dahilan para mag-backslide. Ang sabi ng Bible, he fell down and worship. So ito ang challenge sa atin. Huwag nating magaan na gagamitin yung salitang faith o nananampalataya tayo sa Panginoon. Prove it. Diba? Patunayan natin na talagang nananampalataya tayo sa Kanya. Kaya for me, a statement of faith is a statement of submission. Ang ibig sabihin, yung totoong nananampalataya, hindi papalag sa Diyos. Walang problemang manalangin ka pagka may thorn in the flesh ka. Pero huwag kang magwala, huwag kang magnegatibo, huwag kang tatalikod, huwag sasama ang loob mo. Huwag. Sabi ko nga, kung Diyos ang pag-uusapan, kahit hindi ka makapagsalita sa dinadaanan mo, luha mo lang nababasa ng Panginoon. And Him being all-knowing, alam naman niya ang lahat ng pinagdadaanan natin. So how many times na narinig nyo na po ang mensahe patungkol kay Job? Hindi ba ngayon sasang-ayon kayo? Wow, what a revelation! Diba? What a revelation! What an enlightenment!
Because for me, it is good not just to learn the doctrinal aspect about faith or of faith, it is good also to somehow learn and reach the level, yung pong practical aspect ng ating pananampalataya. Yes. Huwag kang umatin pag maganda lang ang sitwasyon. Diba? Mga kapatid, the more na may pinagdadaanan ka, the more nakakapit ka dapat sa Diyos. Kaya for me, this statement is a statement of faith. And a statement of faith is a statement of submission. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi ba? Mensahe o pahayag ng puso na 100% nagpapasako. Ang simpleng ibig niyang sabihin, kung ano loobin ng Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. So I hope na ma-reach natin yung level na yan. So second, this statement of faith is also a statement of stability. Ito po ay masasabi nating statement of stability, tibay, tatag, mga kapatid. Mali po yung sasabihin natin, ay ako, by faith ako. Kaya nga ngayon, hinang-hina ako eh. Mali. Ang kapahayagan ng totoong faith, kalakasan. Ang patibay na totoong pagtitiwala ay tatag at tibay. Mga kapatid, yan po ang makikita natin sa Bible. Lahat ng nagpahayag ng kanilang pananampalataya, ang manifestation, tatag, tibay, lahat ng pinagdaanan. Read Hebrews chapter 11. Yan po yung linyahan ng mga masasabi nating men and women of faith. At isa ang makikita nyo po na pare-pareho sila, naging matatag, naging matibay. At ang pinaka-key words doon, by faith, by faith, by faith. Amen? So a statement of faith is a statement of stability. Nung sinabi ni Job yan, mga kapatid, para makayanan ng lahat, to be affected, that is very understandable. Napaka magiging hipokrito naman tayo pag sinabi nating hindi tayo naapektuhan kapag kami mga hindi magandang sitwasyon. So God understands, mga kapatid, God understands na kung tayo po ay merong mga sitwasyon sa buhay na talagang being human, maapektuhan, alam ng Diyos yun. Yung maapektuhan, okay lang po yan. Totoo po yan. Nangyayari po yan. Pero yung gagawin mo dahil apektado ka, that will determine of your faith. Naintindihan nyo po? To be affected, yung umaray ka kapag ka masakit, natural lang yan. Pero yung i-blame mo ang Diyos, yung gagawin mo dahil umaray ka, dahil nasaktan ka, that will determine ng tiwala natin sa Diyos. Panginoon, masakit. Pero ang laki ng tiwala ko sa iyo. At yung tiwala na yan, ang magbibigay ng tibay, ng tatag sa iyo. Ang konbiksyon ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Ang konbiksyon ay manifestation ng pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Tingnan niyo po ang tatag at tibay ng pananampalataya ni Daniel. Diba? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Kahit na po sila ay papatayin o pupugutan ng ulo. Basta ang statement of faith niya, statement of stability, hindi nyo ko mababago sa akin desisyon para sa Diyos. The statement of the three young Hebrews, yan po statement of stability. Diba? We are not careful to answer thee in this matter, O King. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from that burning furnace, and he will deliver us from your hand, O King. But if not, be it known unto thee, we will not bow down nor serve the golden image that thou hast set up. Hindi mababago. Grabe. Yun ang totoong faith. May stability, mga kapatid. Hindi po yung ginagawa nating shallow, yung salitang pananampalataya. Ako, may tiwala ako sa Diyos, ha? Pero alam mo, hinang-hina ako eh. Ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat magdulot ng stability po sa atin. Di po ba? Ano man ang maranasan natin. So, pananampalataya po ang resulta, katibayan, katatagan. Kahit mahirapan, kahit masaktan, kahit mawalan, ang isang tunay na nananampalataya, magpapasakop lang. Ang isang tunay na nananampalataya, magiging matatag at matibay sa lahat ng sitwasyon sa kanyang buhay.
Kaya kung sakali mang medyo hinang-hina na po tayo, ang ibig sabihin niyan, kinukulang tayo ng pananampalataya sa Diyos. Baka natutokso na tayo, na-questionin ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, a statement of faith is a statement of submission. A statement of faith is a statement of stability. And, number 3, a statement of faith is a statement of security. It is a statement of security. Ang ibig sabihin po, ang totoong faith na bubuhay na may confidence. Hindi yung laging takot, hindi yung laging nag-aalala, hindi yung laging balisa. Kaya for me, this statement is not just a statement of submission, it is not just a statement of stability, but also a statement of security. Gusto kong malaman niyo po ito that we are secure in the hands of God. May kakulangan ka, trust the providing hands of God. May panganib sa buhay mo, trust the protecting hand of God. Parang hindi mo na makakayanan ng lahat, mga kapatid, trust the powerful hand of God. The proven hand of God. Yan ang pagtiwalaan natin. Di ba, paano nasabi ni Job yun? Nalugi na negosyo niya, namatay na ang mga anak niya. Pero paano pa niya nasabi, mga kapatid, the Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Why? Why do you think Job was able to still say that? Bakit po nakaya pa rin niyang sabihin yan? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi alam niyang nasa kamay siya ng Panginoon eh. Mga Kristiyano, sa usapang salvation, pinanghawakan po natin na talagang ang tibay natin, hindi sa atin, kundi sa kamay ng Diyos. Amen? And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of the Father's hand. So, hawak po tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang security ay yung pong idea na nasa makapangyarihang kamay tayo. Diba, yan po ang lagi kong sinasabi. When we talk of the hands of God, kasi alam natin, during the time of Nehemiah, yan ang kanyang pinatutuo na nagpalakas sa kanya. Yung mabuting kamay ng Diyos, the good hand of God. Amen? Diba? Yun po ang sinabi ni Nehemiah. Mabigat ang sitwasyon nila, nasa kahirapan sila, nasa kahihiyan sila. Nasa pagdurusa po sila, pero anong ginawa niya? In-encourage niya ang mga tao and encouraging them. What he emphasized to them, then I told them, diba? Nehemiah 2:18, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. So, what we need to trust, mga kapatid, what we need to consider is the proven hand of God, the powerful hand of God, the protecting hand of God, the preserving hand of God, the providing hand of God. Yun po ang pwede nating panghawakan. Kaya naman, mga kapatid, kaya yung ginamit kong example sa inyo, kaya pala itong si Daniel, kayang magpasya ng may katatagan at kayang magpasakop sa kung ano ang gusto ng Panginoon kasi confident na confident siya. Diba? Yung statement po ni Job, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Aralin nyo pong mabuti. Kung titingnan nyo po, in the life, in the example, sa buhay po ni Abraham, when the Lord asked him to offer Isaac, ang tanong, susunod ba siya? Huwag mong palabasin na nananampalataya ka sa Diyos kung suway ka ng suway. Kung ayaw mong sundin ang kalooban niya, hindi po magiging totoo, makatotohanan ang pananampalataya natin. So palibhasa si Abraham, matindi ang tiwala sa Panginoon, nagpasakop. Sabik sila sa anak nila, mga kapatid. Matagal na panahon yan. At mula po doon sa kalagayan na ito'y pinagkaloob ng Panginoon, I believe, ini-imagine ko po gaano sila kasaya na binigyan sila ng Isaac. Pero when the Lord, diba, approached him and told him, Isaac, Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. Palibhasa po, may faith, nag-submit. Amen? So, importante po talaga yan eh. Now, ang pinupunto ko po ngayon sa inyo, mga kapatid, yung idea
na talagang kahit na po suriin natin, pinakita po ng Bible ang sagot kung bakit si Abraham so easily nasunod niya ang sinabi ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, ano po ang sinasabi ko? Hindi ba sa Hebrews chapter 11, niliwanag na dalawa ang pinangahawakan ni Abraham? Kaya pala handa siyang pasakop at ang tatag ng kalooban niya, napagpasyahan niya, kasi pananampalataya pa rin po ang dahilan. Okay, una, mula sa wala, binigay ng Panginoon si Isaac. Diba? So, alam po ni Abraham na mula sa imposible, naging posible. Mula sa wala, binigyan po sila. Mga kapatid, nawa, yung mga binibigay ng Diyos sa iyo, yan dapat nagpapatibay ng pananampalataya mo. Dapat po, yung everyday experience natin, sa pag-enjoy natin ng mga binibigay ng Panginoon sa atin, dapat nagpapatibay, nagpapalago ng pananampalataya yan. Dahil alam mo na kaya ka nagkaroon ng ganyan, dahil may Diyos na nagbigay. Kaya walang dahilan para magduda ka na pagka may kailangan ka, hindi ibibigay ng Panginoon. Now, kay Abraham, ipinakita po yan, na kasi alam niya mula sa imposible, binigyan sila ng Isaac. Tapos, ito pa po yung sinabi. Diba? Accounting that God. Ibig sabihin, pinaniniwalaan niya kasi na ang Diyos, kahit na totoong mapatay at may ihain niya si Isaac, kaya ng Diyos na ibangon siyang muli. Minsan tayo po kung mag-akto, kapag po mayroong mga bagay na nawala sa atin, para bang mahinang klase ang Diyos na hindi na niya kayang ibalik at ibigay sa atin. Now, ang security po ay kapahayagan ng pananampalataya. Kaya sinasabi ko po sa inyo that a statement of faith is a statement of security. Okay? Job is very confident. Alam ng Diyos kung ano ang marapat. Kaya kung ano pahintulutan ng Diyos, pumanatag ka lang. Be confident. Diba? Trust the Lord completely. So mga kapatid, mga minamahal, sa palagay ko po ang titibay nitong ating pinagsalusaluhan ngayon. Napakaganda mga kapatid, na hindi sa usaping outline, kundi sa truth. Napakagandang katotohanan. Now, we clearly understand in the Bible that when we say statement of faith, it means a statement of submission, statement of stability, and statement of security. Hindi kapanipaniwala na ikaw ay may pananampalataya na talagang parang lagi kang duda kung makakaraos ka sa buhay mo. Kung nagdududa kang masosolve yung problema mo. Kung nagdududa kang sasagutin ang panalangin mo, walang security. So, hindi faith po yan. So, kapag ka faith, dapat secured ka. Kapag ka may faith, dapat secured ka. Kapag ka may faith, dapat stable ka. Kapag ka may faith, dapat submissive ka. So, a statement of faith is a statement of, pakitype nyo nga po, mga kapatid, for you not to forget this very important message. A statement of faith. A statement of faith is a statement of submission. Magpapasakop ka lang. Kung ano ang loobin ng Diyos, susunod ka lang. Okay? Hindi ka papalag. A statement of submission. A statement of stability. Dahil alam mo na nananampalataya ka, tatag dapat, tibay dapat. Ang ibig sabihin, makakayanan ko ang lahat. Why? Faith eh. And then, a statement of security. Diba? Confidente ako. May Diyos na nakakaalam. And that is exactly the answer of God sa mga naging inquiry ni Job. Kasi litong-lito na rin po, confused na rin po si Job. Dahil even yung kanyang mga kaibigan na inaasahan niya na encourager, naging miserable comforter, na parang naglalagay pa ng hindi magandang kaisipan sa kanya, na kaya ka nakaranas niyan, Job, kasi sa totoo lang, napaglinlangan mo kami, meron palang mga hindi maganda sa buhay mo because God will not allow those things, or yung mga nararanasan mo, hindi i-allow ng Diyos yan kung ayos ang buhay mo. Kahit sila hindi nila maintindihan. Diba? Mga kapatid, sometimes ganun po. Pero yung statement of faith,
may tatag ka, may tibay ka, secured ka, sapagkat sabi ni Job, sa lahat ng sulingan ko, hindi ko malaman at hindi maintindihan ang nangyayari. Ang ibig niyang sabihin, mga kapatid, hindi niya naiintindihan ang ilan sa mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. May mga confusion pa, tinig ng asawa niya, tinig ng mga kaibigan niya, at kung ano-anong po posibleng mali siya at bintang ng tao sa kanya. But listen, sapagkat si Job ay nagtitiwala sa Panginoon, wala nang problema sa kanya. Hindi man kita naintindihan, Panginoon. One thing I know, alam mo ang dinadaanan ko. Alam mo ang sitwasyon ko, Panginoon. And that is enough reason for us na maging secured tayo. Why? Sapagkat may Diyos na nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan natin. So mga kapatid, let us apply this message. Let us prove to God or let us prove to Satan. Kasi wala tayong kailangang patunayan sa Diyos. Kilala tayo ng Panginoon. Pero ating patunayan na ang ating pananampalataya ay totoo sa pamamagitan ng submission, stability, and security. Kung meron pong pinaka-submissive na tao, dapat Kristiyano yun. Kung meron pong pinaka-matibay, matatag, dapat Kristiyano yun. At kung merong pinaka-secured, dapat Kristiyano yun. Mga kapatid, mga minamahal, naway na pagpala po kayo sa mensaheng ito. Nawa ito po ay makatulong sa anumang sitwasyon na dinadaanan nyo sa buhay. Ang laging paborito ko pong sabihin, mga minamahal, pagka may mga sitwasyon ako na sometimes, being human, sobrang apektado ako. Lagi kong iniisip, mas matuwid ba buhay ko kay Job? Si Job nga, ang sabi ng Panginoon, matuwid, maayos ang buhay, pero nakaranas ng mga matitinding karanasan. Ako pa kaya na hindi naman hihigit ang tino at tuwid ng buhay ko kay Job? Iniisip ko si Paul na napakasipag na nagministeryo pero nakaranas ng thorn in the flesh at ng maraming bagay. Iniisip ko kapag medyo tinetempa ko ni Satan na magreklamo sa kung anong dinadaanan ko, mas masipag at masigasig ba ako kay Paul para magreklamo ko kung makaranas ako ng mga hindi maganda sa buhay ko? And please, always remember, na lahat ng dinadaanan mo sa buhay mo, alam ng Diyos yan. Ang bahagi mo, hindi trabahuhin yan. Ang bahagi mo, hindi solusyonan yan. Dahil hindi ikaw, Diyos ang solusyon. Ang bahagi natin, lubos na pagtitiwala sa Diyos. Na ipakikita natin sa submission, stability, and security. Wow, purihin po ang Panginoon. So, thank you so much po sa inyong lahat at umaasa ako na muli tayong pinagpala sa ating pong breakfast ngayong umagang ito. At sa mga kasamahan po natin na nasa iba't ibang bansa, thank you for watching. Thank you for joining us dito po sa ating Believers Breakfast with BFDB. May mga kasama po tayo sa Canada, sila Ma'am Jackie at ang mga kapatiran natin dyan. May mga kasama tayo sa Italy, nandiyan po sila Maricar at ang ilan sa mga kapatiran natin dyan. Okay, so sa Japan, yung mga kapatiran natin, sila Miho, sila Sister Dang, sila Tessa, sila Angel. So at yung ilan pa sa mga kasama natin dyan. By the way, nandiyan na si Pastor Mark J. At alam ko, magiging blessing po sa inyo yan. Thank you sa mga nag-pray kay Pastor Mark J. At meron din po tayong kasama sa Amerika. Thank you anak sa pakikisama mo sa amin. At marami pa. Salamat po sa inyong mga pagsubaybay. Sa Kuwait, nandyan si Preacher Sunny at ang ilan pa sa mga kapatiran natin. I hope na na-bless po kayo. Okay? Ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pong buhay, mga kapatid. Again, a statement of faith is a statement of submission, a statement of stability, and a statement of security. Let us pray. Lord, thank you po sa naging kabutihan mo sa amin. Ikaw po ang patuloy na magpala at magpalakas ng aming pananampalataya. Nawa, kabayan mo po ang buong araw ng bawat isa at maging kapahinga naman sa mga gabi po sa kanila sa pagkakataong ito. Thank you so much. Pinupuri ka namin, tinadakila aming Ama sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kung kayo po ay meron pong mga kakilala sa Saskatoon, okay, Canada, sa Calgary, sa Edmonton, makipag-communicate lang po kayo sa akin. Gagabayan ko po kayo para po sa gawaing po pwede po ninyong daluhan.
Ganon din po, kung wala kayong mga gawain sa mga bansang pinagmiministeryohan po namin sa Paris, just let us know. Ganon din po sa Italy. May mga pastor po tayo dyan. So, si Pastor Andy sa Como, si Pastor Genesis sa Paris, si Pastor Nelson sa Canada, si Pastor Eric, ganon din si Pastor Mon, Sayang, Pastor Jeremy, si Preacher Erwin, okay? So, ganun din po si Pastor Robert Berba, Pastor Mark J., Preacher Sir, at yung ilan pa po, ilan pa po sa mga kasama po natin. So, ang kalooban ng Panginoon, patuloy tayong lumago at matuto. So again, thank you so much sa inyong pong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na wala man sa feasting, nasa Believer's Breakfast naman. Pero supportan niyo pong patuloy ang ating feasting at ang Believer's Breakfast at ang ilan pa sa mga online ministries po natin, katulad po ng OWOP, Hope Goes On, Bible Sharing with Pastor Joseph Guzman. Thank you so much. God bless.